Isang panibagong hakbang para sa patas at inklusibong edukasyon ang nilagnaan ng Department of Education katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Layo nitong tiyakin na ang bawat aklat at aralin ay magiging makatarungan at walang diskriminasyon. Narito ang report. Sa kabila ng mga umiiral na batas, nananatili pa rin ang ilang hamon sa sektor ng edukasyon, kabilang ang akses sa paaralan sa malalayong lugar, gender bias sa curriculum at limitadong oportunidad sa science, technology, engineering and mathematics o STEM fields para sa kababaihan. Kaugnay nito, formal nang inilunsad ng Department of Education, katuwang ang Philippine Commission on Women, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority ang Joint Memorandum Circular para sa paggamit ng gender-responsive assessment tools. Ayon sa Philippine Commission on Women, mahalaga ang hakbang na ito upang matiyak na ang bawat mag-aaral ay lalaking may pantay na oportunidad at tamang kaalaman na hindi limitado ng makalumang paniniwala. Tiniyak din ng mga katuwang na ahensya na magsisilbing gabay ang pagbabagong ito para sa mga guro at manunulat sa paglikha ng mga modules at aralin na patas at inklusibo. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas, itinuturing itong mahalagang hakbang tungo sa mas inklusibong sistema ng edukasyon at mas makatarungang lipunan.